Ganun ang aking cellphone. Ay, sandali. Mali ang aking. Tapos sandali. Sandali. Nakaw. Sandali. Hindi ko alam. Gagawin din eh. Nako. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa bagong umaga na pinagkakaroon din sa atin. Palain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero bago po yun, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa bagong buhay na pinagkakaloob niyo po sa amin. Bilangin po namin ang kalakasan at patuloy nga pong kapayapaan ay mararasan po namin. Walay na din po Panginoon ang salita niyo po na pag-uusapan po namin. Magkaroon po ito ng rema o kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. At loob niyo po Panginoon, maging kalakasan, kapayapaan at kagalakan sa aming buhay paglilingkod o Diyos. Ito po yung aming hinihiling sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ating po pag-uusapan ngayong umaga ay kung paano tayo makapagpapatuloy sa Panginoon sa gitna ng maraming pagsubok sa ating buhay, sa gitna ng maraming pinagdadaanan, pero nananatiling tapat ang Panginoon. Ating pong pag-usapan ngayong umaga ay John chapter 15, verse 5 to 7. Kung kayo po may Biblia, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15, verse 5 to 7. Ito po yung nakalagay. Po ito ay John chapter 15, verse 5 to 7. Ang sabi po na ay nakalagay dito ay, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang natili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Verse 6 po, ito po yung nakalagay, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sangang matutuyo at mga titipunin at mga ihagis sa apoy na nasusunog. Verse 7, kung kayo magsipanatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang mga inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. Ngayon pong umaga ating pag-usapan ang aklat ng Juan kung paanong ang pangako ng Diyos sa atin ay tapat. Kung paano mapanghawakan natin sa gitna ng maraming pagsubok, maraming pinagdadaanan, nanatili ang katapatan ng Panginoon. Bilang pong pasimula ang ating pag-aaral ay ito po yung bahagi na ating pag-uusapan. Ang una po ay espiritual na pagiging mabunga. Pangalawa po ay kapangyarihan ng panalangin. Pangatlo po ay kapayapaan sa bagyo. Sa gitna ng bagyo, palatag ang isip mo. Pang-apat po'y bagong buhay. Kapag nananatili sa Panginoon, ang buhay natin ay magbabago at magkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos na bigyan tayo ng panibagong kaisipan, panibagong puso, panibagong buhay. Panglima po ay baluti ng katapatan. Mananatili yung shield of
faithfulness of God, yung katapatan ng Panginoon ay mananatili sa ating buhay, hindi aalis kapag tayo ay mananatiling sa Panginoong Jesus at magtitiwala sa Diyos. Narito po yung ilang bahagi. Ang una po ay spiritual na pagiging mabunga. Ayon po sa verse 5, ang nakalagay po ay, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang natili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Totoo nga po na kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Pero may ilang bahagi po ang verse 5 na nakalagay. Ang una po ay spiritual na bunga. Sa Roma chapter 6 verse 22 po, 22, ano po ang magiging resulta kapag nanatili tayo sa Panginoon, kapag nagkaroon tayo ng spiritual na bunga? May ilang bahagi po ang sinasabi ng sumulat sa aklat ng Juan. Sabi po ron ay malayo tayo sa kasalanan. Ang una, basa niya po natin ang Roma chapter 6 verse 22. Roma chapter 6 verse 22, ito po yung nakalagay. Sabi po roon, datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ilang bahagi po ang sinabi ng sumulat na bahagi po ng una nating pag-aaral na espiritual na paglago o pagiging mabunga. Ang sabi po roon ay, una, malaya na tayo sa kasalanan. Kapag pala tayo nanatili sa Panginoon, kapag ang Diyos yung ating tanggulan, siyang ating inaasahan sa ating buhay, ang una po yung magkakaroon tayo ng mga bungang nanggagaling sa Panginoon. At nagbubunga po ito ng paglago at paglayo natin sa kasalanan. At sumunod po, alipin na tayo ng Panginoon, ang resulta po nito ay tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon. At ang ating kawakasan ay ang buhay na walang hanggan. Hindi napapahamak ang taong nananatili sa Panginoon kahit anong sitwasyon mayroon, nananatili ang katapatan ng Panginoon at ang nananatili ay ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawang bahagi po ay sa Diyos yung ating kasapatan. Bahagi po ng espiritual na mabunga. Kapag tayo nasa Panginoon, sapat yung biyaya, sapat yung lakas, sapat yung pag-asa na kailanman ay di tayo hinihiya ng Panginoon. Sabi nga po ng Roma chapter 5 verse 5, ang pag-asa'y hindi humihiya ng pag-ibig na ilagay sa ating puso na galing sa banal na Espiritu Santo na ibinigay ng Panginoong Jesus. Kaya po makatitindig tayo ayon sa biyaya ng Panginoon. At sabi po ron ay sapat ang kanyang pagbiyaya at pag-asa. 2 Corinthians chapter 3 verse 5, basahin nga po natin. Ikalawang Korinto, Kabanata 3, Kapitulo 5. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Kung kayo po may Biblia, makisama po kayo sa akin na makasarap pong magbasa habang sa umaga na binubuli natin ang katapatan ng Panginoon, ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Though may mga pagsubok, may mga bagay na nangyayari, pero dahil ang Diyos ay tapat, ang kanyang buhay, ang kanyang pangako ay tapat, mapanghahawakan po ng bawat sa atin. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman na mula sa ganang amin sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto ay ang Diyos ay sapat sa ating buhay. Ang Diyos ay talaga nating magiging tanggulan. Ano man ang sitwasyon meron tayo, manatili tayo sa Panginoon, walang lalayo sa Panginoon. Ang lumalayo sa Panginoon hindi magtatagumpay. Pero ang patuloy na nagpapakalapit sa Panginoon, yung tagumpay, yung kalakasan, yung kasapatan sa ating buhay, sapat ang biyaya ng Panginoon. Kaya po, tandaan natin, sumunod po ay Acts chapter 3 verse 10. Ang sabi po ron ay, basahin nga po natin, Gawa Kabanata 3, Kapitulo 2 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 hanggang 10. Ito po yung nakalagay bilang paalala sa atin na tayo manatili sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, sa kanyang biyaya,
sa kanyang pag-asa na kailanman ay di umiyak. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 10, ito po nakalagay. Kaya aming mga sulat, nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Sa pinaniniwalaan namin, hindi sulat ng tinta, kundi sa Espiritu ng Diyos na buhay, hindi tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Verse 4 po, at gayong pagkatiwala sa Diyos ay taglay namin ang pamagitan ni Kristo. Verse 5, Diba ko na po ang verse 10. Hindi sapat sa aming sarili upang isipin ang anuman mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Hanggang verse 5, hindi ko na po binasa hanggang 10. Talaga po ang Diyos ay sapat. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kapag sapat ang Panginoon, hindi ka na mag-aalala. Ang pag-aalala ay kakaunti na o marami o madalas wala na. Bakit? Kasi ang Diyos ay kasapatan ng iyong buhay. Sa ating buhay paglilingkod, sa ating buhay araw-araw, nanatili ang kamay ng Panginoon na iniingatan tayo. Huwag tayong mag-alala kung may mga bagay na dumarating na hindi mo inaasahan, pero sapat ang biyaya ng Panginoon. Sapat ang kanyang pag-ibig. Pagpapatuloy kay Kristo. Ang sabi po roon, ay pagpapatuloy kay Kristo ay ating pong basahin yung John chapter 15 verse 10. Ang pagpapatuloy kay Kristo ay abiding in Christ. John 15:10 po pala. John chapter 15 verse 10. Pagpapatuloy kay Kristo. Talaga pong ang Diyos ay mabuti. Amen po ba mga kapatid? Naranasan niyo po ba yung pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay? Yung pagkilos ng Banal na Espiritu Santo? John chapter 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Yung pananatili sa pag-ibig ng Panginoon, stay in love. In love ba tayo sa Panginoon? Ang pag-ibig po ng Panginoon ay naranasan natin sa araw-araw. Madalas tayo ay binabato na maraming pagsubok, pero kapag yung pagpresensya ng Panginoon, kapag yung ating tiwala at focus ay nasa Panginoon, hindi tayo mapapahama. Ang kagalakan, ang pag-ibig ay nag-uumapaw. Ngayon pong huling panahon, sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng maraming malalamig. Pero ang nanatili kay Kristo hindi malalamig, lalong nag-uumapaw. Dahil nandun yung kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan ay, ito po ating basahin, paano tayo makapagpapatuloy sa Panginoon? Una, kung tutuparin natin ang utos ng Panginoon, manatili tayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagtuturo sa atin na makapagpatawad, kumalimot sa nakaraan, maka-move on, makapaglingkod ng may kagalakan, mayroong inaasahan kundi ang Panginoon. Kaya po, taparin natin ang kanyang utos, manatili sa kanyang pag-ibig, ayon po sa ating binasa. Katulad ng Panginoong Hesukristo nung nasa lupa, binato, tinadyakan, hiniya, pero nanatili pa rin mahal tayo ng Panginoon. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin until the end of time. Hanggang sa huling pagkakataon ng ating buhay. Napakabuti po ng Panginoon. Sumunod po ay tinutupad ang kanyang mga utos. 1 John chapter 2 verse 28. Tuparin ang kanyang mga utos. Unang Juan, kabanata 2, kapitulo 2 hanggang 28. Tinutupad ang mga utos ng Panginoon. Kapag pala ikaw in love, kapag tayo nagmamahal sa Panginoon, tutuparin natin ang utos ng Diyos ayon sa kaniyang iniutos sa atin. 1 John chapter 2, na mag-ibigan, magpatawaran, manatili sa pag-ibig ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 28, ito po yung nakalagay. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang siya'y mahayag at magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Yun po yung binabasa natin kanina na kung paano yung pinanghahawakan natin na pangako ng Diyos sa ating buhay ay mapanghahawakan natin hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay paglilingkod. Na ang Diyos ay
may pangako sa atin na kahit ang ating puso, sabi po noon 2:28 ay, yung kanyang mga pangako ay hindi tayo mapapahiya. Hindi ka sa ilalagay sa kahihiyang bagay, kundi ilalagay tayo ayon dun sa pagkatawag ng Panginoon Jesus sa atin. Sumunod po ang kapangyarihan ng panalangin, the power of prayer. Na-experience ko po ito, testimony po sa inyo. Nung po ako ay nasa Sapang, ako po ay si Pastora Dina, taga Doropet District 8. Under po ni Pastor Pedro, ang hawak ko po ay Kinagatan Doropet Church. Nalala ko po nung isang last month po ay mayroon pong isang babaeng dinudugo. At ang nanay po niya ay umiiyak ng grabe kasi pang-3 anak na po niya yon na maaagas kung natuloy pong maagasan. Yung pong araw na yun ay siya nagbi-bleed. Nasa pretil po ako o sa may talampas ay malapit po sa doongan ng bangka. Yung pong nanay niya ay umiiyak at ang kanyang asawa na halos ay nababalisa kasi po sila ay hindi Kristiyano. Kakataon na po para ma-spread ang gospel, yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon. At sabi ko sa kanya, kasama po yung pamangkin ko, kasi asawa po ng pamangkin ko. Ang sabi ko ay, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay nagpapagaling? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay kumikilos sa panalangin? Sabi ko, halika rito, lumapit tayo, pinatanggap ko po sa Panginoon, ipinaunawa ko sa kanya ang kahalagaan ng relasyon sa Diyos at kami pong dalawa ng aking pamangkin na nalangin. Alam niyo po ba, salamat sa Panginoon, ang sanggol po ay nabuhay. Tumigil po ang pagdurugo at ngayon po ay almost 9 months na. Ganon kabuti yung kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo nanatili sa kanyang mga pangako. Sabi po, kapangyarihan ng panalangin. Acts chapter 16, verse 25 to 32. Saan po na nga natin? Acts 16:25. Gawa Kabanata 16, 25 hanggang 32. Hindi ko po yung ibang talata kasi medyo maiksi po yung ating oras. Acts chapter 16, verse 25. Ito po yung nakalagay. Tatapuan ng naghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno ng Diyos at sila ay pinakinggan ng mga bilanggo. 26, at kaginsa-ginsa ay nagkaroon ng isang malakas na lindol na nupat na siuga ang mga patibay ng bahay ng bilangguan at pagdakay na buksan ang lahat ng pinto at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. Sa 30 po, babasahin ko na po yung last verse pa kasi may habaan ko, hindi ko na po habaan. At sa kanya, sinalita nila ang salta ng Panginoon pati sa lahat ng mga nasa kanya. Yun pong moment na yun ay nauga yung bilangguan kasi po sila yung nakabilanggo. At habang sila umaawit, sumasamba sa Panginoon, ang lahat po ay nauga at nawala po yung angkla, yung pagkakatali nila. Akala lang mga sundalo ay sila'y tumakas. At sabi, papakamatay sila. Pero hindi po nila naituloy kasi sabi niya, huwag niyong gawin niyang sakta na yung sarili sapagkat kami narito, hindi kami umalis. Kaya po, tandaan natin, ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay ay nakapagpapagaling, nakapagpapabago ng ating buhay, nababago ang isang sitwasyon na mapanghahawakan ng lahat ng anak ng Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya po, karanasan ko po sa aking buhay, maraming beses ko pong naranasan yung kapangyarihan ng panalangin. Na kung paano ang Diyos ay nagpapagaling, nagbabago ng sitwasyon, at nagbibigay ng pag-asa na kailanman ay di humihiya. Kapayapaan sa gitna ng bagyo. Kapag tayo mayroong bagyo, ay nababalisa tayo, napapaisip tayo, Panginoon, ano bang klaseng bagyo ito? Pero tandaan po natin, ang bagyo ay tumarating sa ating buhay para pagtibayin tayo ng Panginoon, hindi para pahirapan tayo ng Diyos. Pagtibay tayo ng Panginoon sa lahat ng bagyo sa ating buhay. Kung kayo po may Biblia, basahin po natin John 16:33. Kung nakalagay, 1, chapter 16, verse 33, ang bagyo ay bigyan tayo ng kapayapaan na galing sa Panginoon. 16:33. Ang bagay na ito ay sinalta ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinanaig ang sanglibutan. Ito po yung pangako ng Panginoon. May mga sitwasyon sa atin, unexpected,
experience unexpected things, unexpected sorrows, unexpected hurt ng mga tao sa paligid. Pero dahil tapat ang Panginoon, dinaig na ng Panginoon ang lahat ng kapighatian na iyon. At meron na tayong kapayapaan na galing sa Panginoon. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 6. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi hilingin natin sa magitan ng panalangin, may pagpapasalamat at ipaabot sa Kanya ang ating kahilingan sapagkat siya'y tapat mangako. Tapat ang Panginoon. Sabi po roon ay, kapag tayo'y may pagsubok sa ating buhay, yung kaaliwan ng Diyos, kaaliwan ng banal na Espiritu Santo'y ibinibigay sa atin. Ang Panginoong Hesus mula sa langit, nagpapadala o nagpapaalala sa atin ng Kanyang mga salita na huwag tayong malungkot, huwag tayong mabalisa, umayapa ang ating puso sapagkat siya'y tapat mangako. Sabi po ng Christ comforts yung Kaniyang pagbibigay sa atin ng kaaliwan, 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. Basahin nga po natin, ikalawang Thessalonica, kabanata 2:16. Bukas po tayo ng Biblia, masarap pong magbasa sa umaga kung paano tayo kumakain ng ating pagkain literal, kumain tayo ng pagkain espiritual. Doon tayo lalakas, titibay, lalo tayo magtatagumpay kapag ito'y binubulay natin sa araw-araw. Habang nagluluto tayo, naglalaba, nagtatrabaho, ang salita ng Diyos ay ating bulayin kung paano tayo ay palalakasin at bibigyan ng pag-asa at ng kaaliwan na galing sa Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, ito po yung nakalagay. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Kaya po ang Panginoong Hesus ay mabiyaya ngayong umaga. At ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-aaliw, ang kanyang kasapatan sa ating buhay habang tayo nananatili sa Panginoon, nagbubunga ng maraming kaluluwa. Nagbubunga ng maraming pagbabago sa ating buhay na yung sitwasyon na parang mahirap ay hindi man giginhawa pero mapakasarap manatili sa presensya ng Panginoon sapagkat yung kanyang kaaliwan ay nanatili sa ating buhay. Kapayapaan, yung payapa tayo sa gitna ng meron tayong bagyo sa ating buhay. Natutulog ka ng maayos. Nakakaawit ka ng maayos. Magkakaroon ka ng maayos na relasyon sa kapitbahay sa ibang tao. Kasi bakit? Yung kapayapaan na di malirip ng ating kaisipan ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Sumunod kay Philippians chapter 4 verse 7. So, yung kapitbahay mo pa yung uusig sa'yo pero nanatili pong tapat ang Panginoon. Amen po ba? Philippians 4:7. Hindi tayo naglilingkod sa tao pero bagaman tao ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos pa rin. Yung ating ginagampanan ay yung kanyang kalooban, ang kanyang nais sa ating buhay. Habang ginagawa mong maglingkod, panatag ang puso mo, nagagalak ka dahil alam mong hawak ng Diyos ang buhay mo. Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Nakapokus dapat tayo sa Panginoon. Kung may sitwasyon na hindi maganda, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay sapat, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi nauubos. Pagka tayo ay nakaramdam ng parang nababalisa na tayo, ang gusto natin ay doktor agad. Tandaan po natin, may Diyos tayo. Una natin sangguniin ng Panginoon. Una natin tanungin ng Panginoon. Ang doktor po ay pangalawa lamang, pero ang Diyos po talaga ang may hawak ng ating sitwasyon. Kaya huwag tayong mababalisa. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos. Sumunod po ay meron tayong bagong buhay na kay Kristo. Ang kay Kristo ay may bagong ng buhay. Yung dating ikaw ay lumipas na. Yung dating tayo, hindi na tayo. Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang na kay Kristo. Ibig sabihin yung nananatili sa Panginoon, yung nananatili sa kanyang pangako, yung nilalakaran yung pangako ng Panginoon ay bago na. Yung dating madali kang mainis, madali kang magalit, madali kang matisod, madali kang mag-react, hindi ka na ngayon ganun. Kasi bakit? Alam mong na kay Kristo ka na. At ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin, bago. Meron po bang bagong luma?
Sabi nga na isang kantay, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan bang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Ang nakaraan na buhay, hindi na natin babalikan. Kasi na kay Kristo na po tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Parang isipin po natin, napakahirap naman yata. Madali po talaga kapag mananatili tayo doon sa may-ari ng ating buhay. Sunod po, baluti ng katapatan ng Panginoon, yung shield of faithfulness of God. Pilipos 3:4. Sabi po roon, Pilipos chapter 3 verse 4. Ngayon panahon oras mo po ay tayo magtatapos na. Babasahin ko po ang Pilipos 3:4. Dito po tayo magtatapos. Pilipos 3:4. Pilipos chapter 3 verse 4 po. Ito po nakalagay. Bagaman ako'y makapagtiwala sa laman, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Ibig sabihin po ay, trust in the Lord. Amen po ba? 3:4. Yung baluti ng katapatan ng Panginoon ay manatili sa ating buhay. Huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Tandaan natin, ang paglayo sa Panginoon ay hindi niya kalooban. Ang gusto ng Panginoon, dun tayo didepende dun sa kanyang pangako. Yung ating talino, yung ating lakas, yung ating kaalaman ay kulang. Pero sapat ang biyaya ng Panginoon para tayo palakasin kapag tayo nagbabasa, nananalangin, nakikipag-unayan sa Panginoon. Walang lalayo na nababigo. Walang lalayo na punong-puno ng kawalang pag-asa. Ang Panginoon ang bigay sa atin ay pag-asang nagpapalakas, umaaliw, at nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. At physical, spiritual, material, lahat po. Kompleto po ang Panginoon, hindi lang po puro spiritual, kahit pinansyal, kahit physical, kahit anong klase, dahil ang Diyos ay hindi kailanman nanghihina. Ang Diyos kailanman ay di bumibigo. Ano man sitwasyon meron tayo. Ano po natin, tayo po ay manalangin ngayong umaga. Panginoong Yesus, salamat po o Diyos sa mga pangako niyo po sa amin. Mapangahawakan po namin sa araw-araw. Dalangin po namin ang kalakasang espiritual, physical, material man po ang aming pangangailangan. Kayo po ang may sabi. Humingi kami, Panginoon, umalap at kumatok, Panginoon. Lahat po ipagkakalob niyo sa amin. Pag humingi kami, kayo po ay magbibigay. Kapag kami kumatok, kayo po ay magbubukas. Kapag humalap kami makasusumpong. Dalangin po namin ngayong umaga sa lahat po na nakikinig. Ang papalakas tinig na ito, Diyos, ay yung pong mapagpala mong kamay, yung pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang umaliw po sa amin habang kami nanatili sa iyong presensya, sa iyong mga pangako, Panginoon. Magpalain mo pong lubos ang lahat. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po. God bless po.